Day 1 na ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Kaugnay sa kinakaharap niyang crimes against humanity. Alamin natin tungkol saan ba ang pagdinig na ito at gaano ba ito kahalaga. Kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Media Studios ang professor sa Ateneo, FEU, UST at PLM Law Schools at dating Dean ng FEU Institute of Law, walang iba kundi si Attorney Mel Santamaria. Magandang hapon po sa inyo, Dean Santamaria, and welcome sa Arangkada Balita. Magandang hapon sa inyong dalawa at sa ating mga tagapakinig. Okay, well, una sa lahat, first thing in order. Happy birthday, sir, at salamat ha. Yes, oo. At pinaulakan nyo kami kahit birthday. Ayos lang yun. Basta't kayo. Oo, sabi nga yung birthday niya ngayon ay makasaysayan. Yeah. Actually, Hindi mo madali talaga mahirap ma-miss yung ganito. Correct. Masyadong mahalaga itong araw na to para sa atin at para actually sa buong mundo. yes. Oo, kasi nalilegitimize ulit ang ICC. Para nakikita ng mundo, nagkakaroon sila ng halaga ulit. Ayun. At yun nga po, talakayin muna natin itong prosesong ito sa ICC. Ano po ba ang ibig sabihin ng confirmation of charges hearing at gaano ito kahalaga? Titignan sa yugtong ito at ilalatag ang mga katibayan. At kung substantial evidence, mayroon, ililipat na yan sa trial chamber. So, ang level ng ebidensya dito, hindi proof beyond reasonable doubt, hindi preponderance of evidence, ni hindi probable cause, kundi substantial evidence lang. So, ang ibig sabihin nun, kung ikaw ay isang reasonableng tao at nilatag sa iyong ebidensya, magkakaroon ka ba ng determinasyon na marahil siya nga ang gumawa? Ganun lang. Ganun lang ang level nun. Marahil. O marahil, pwede, may reasonable. Logical, parang ganun lang. Okay, kung ganun lang, sampan nyo na sa trial chamber. At doon na talaga mag-uusig, magdi-direct at cross-examination. So, attorney, katulad ba to, di ba, partner dito sa atin, sa mga sa local scene natin dito, meron tayong tinatawag na preliminary investigation. Ito po ba yun? Magandang tanong yan, Jack. Sa preliminary investigation, ang level ng ebidensya ay probable cause. Mas mataas. Ito substantial lang. Ang pinakabababang level ng ebidensya. Yun lang ang tanong mo. Ang isang reasonableng tao, basta nilatag sa kanyang ebidensya, magkakaroon ba siya ng reasonableng konklusyon na maaaring ginawa niya nga? Yun lang ang level niyan. Kung meron nun, punta na sa trial chamber. Para bang, kumbaga dahil sa Kongreso, no, yung sa impeachment hearing, sufficient in form or substance? Walang ganon. Oo. Para bang ganon? Mas mataas ng konti doon kasi dito ilalatag mo talaga yung ebidensya. Pagmamasi din ng judges, titignan nila ang koneksyon. Kasi mahirap rin ang crime against humanity. Kasi hindi ito yung normal na patayan na random. Opo. Dapat pakita mo na may public or organizational scheme. Public or organizational policy. Kaya nilabas ng ICC yung parent chart. Yung parent chart ng mga officers na maaaring ma-involve. Yun ang magpapatunay, ito yung organization nila. So na-unredact yun, nakita natin lahat. At pangalawa, dapat merong systematic. Ang sabi, multiple commission. Ang ibig sabihin ng multiple commission, lampas sa isa. Kahit na dalawa, tatlo, mapatunayan basta pagpatay. Pasa na yun, basta't mapakita mo lang may pattern. Ganun lang yan. Kaya dapat natin pagmasidin dito, habang nagtatalumpati, yung nag-uusig, yung pagsasalarawan niya ng organizational setup, at ang pagsasalarawan niya ng pattern. At ang pagsasalarawan niya na may mga namamatay. Yun lang. Pero yun nga, attorney, of course, yung narrative usually ng mga DDS partner, di ba sinasabi, yung mga namimiloso po, bakit? Si dating Pangulo ba yung kumalabit ng gatilyo or sila ba yung nag-pull ng trigger? Kutusin siya naman yung nag-uutos. Paano ba yan maililink? Kung yun ang sinasabi lang narrative po. Alam mo, napakagandang tanong yan. Ito ang kaibahan ng criminal proceeding sa Pilipinas sa criminal proceeding doon. Doon nakalagay sa alituntunin nila na bagamat hindi siya ang nag-click ng trigger, kung siya ay isang superior officer at alam niya ang nangyayari, either pabaya siya o pinahintulutan niya, pasok na siya.
Pasok na Okay, siya. so kahit hindi siya mismo yung gumawa noon. Kahit hindi siya Although- mismo ang gumawa. Basta't may kinalaman siya, Opo. responsible officer siya, bagamat either pabaya siyang, wala siyang ginawa, o talagang inutos niya at nilayon niya. Pasok na siya. Although, yun pala, isusunod ko lang na hindi ho ba ay may record na sinabi niya sa media na siya mismo ang gumawa ng mga iba sa krimen na ito. Oo. Hindi ho ba parang pag-aamin po yun? Alam mo, hindi niya napakagandang tanong yan. Ligay natin sa klase ng ebidensya na nakalagay sa alituntunin ng ICC. Dito sa atin may tinatawag na judicial notice. Itong ibig sabihin nito na hindi mo na kailangang i-prove. Kasi nilista na ng ating rules of court ang pwedeng ligyan ng judicial notice. Halimbawa, ang probinsya ng Batangas, hindi mo na pwedeng pwede ka nang hindi magdala ng mapa sa korte. Kasi alam mo, alam ko, alam nating lahat na nandiyan naman ang Batangas. Yun ang judicial notice. Pero nakalista yun sa ating rules of court. Pero sa ICC, ang nakalagay sa kanila, kung sa tingin-tingin ng mga huwes, yung pinuprove ay common knowledge, pwede nilang ituring na judicial notice at wala nang kailangang pruweba pang ibigay. So, ang makikita rin natin bukas siguro, yung mga bidyong sinasabi mo. Ninya, yung mga video, yung mga periodika ng buong mundo, yung na-news na si Duterte, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. So, sasabihin ng prosecution, common knowledge. Mas hindi na kami kailangan magpresenta ng ebidensya dito. Doon pa lang. At saka inamin niya, di ba, na siya mismo. Di ba, may tinulak pa sabi nga niya siya yung ibang araw, ako gumawa ng iba dyan. Di ba? Parang Lahat gano'n. iyon, lalabas yun. Okay. Siguradong sigurado yan, sapagkat iyon ang magpapatunay na it's common knowledge. Siya mismo ang nagsasalita. Or he's admitting it. Yes, Also, in admission interviews, in public interviews. Yes. Oh. O kaya ang magandang malaman naman nandyan, kung ano naman ang sagot nila Attorney Kaufman dyan. Ano ang kanilang pangbangga dyan? Joke lang ba yan? Yes. Yes. O pag-highlight lang ba yan para may matakot pero hindi naman niya sinasadya? So madaming ganyan. Tsaka yung issue ng jurisdiction, ibabanat ulit nila yan. Sapagkat sa tingin siguro nila, yun ang pinakamalakas na laban nila. Pero attorney, kanina may binanggit ka na pwedeng nagpabaya ka. Kumbaga, alam mo pero hindi ka umaksyon. So parang negligence, bababa yung Yes. magiging ano niya? Or yung same case pa rin yan? Ibang klase rin sa ICC. Dito, basta't ikaw ay gumawa ng krimen, alam na natin, nakalista na yung yung parusa mo, reclusion perpetua, reclusion temporal, arresto minor, 6 na buwan. Pero hindi, doon iba. Sa ICC, nagka-craft ng parusa. Talagang hindi natin malalaman na ang parusa hanggat lumalabas yung desisyon. Hindi ka mukha dito, basta pumatay ka, alam natin habang buhay ka. Yes. Di ba? Doon Okay. hindi. Kina-craft nila, inaayos nila. Okay. So wala siyang actually yun nga yung tatanong ko, ano ba yung kaparusahan nito? Considering Baka mamaya, 10 years, Oo, ganyan, kasi or ilang years matanda pa na yan. yung dating pangulo. Oo. Yes, yun, siguro titimbangan rin yun. Hindi natin alam, baka timbangin rin yun. No? At titimbangin rin yung gravity. Titimbangin rin yung mga nagawa sa mga biktima. Oo. So, lahat yun titimbangin at gagawa sila ng sarili nilang parusa. Kung ganong katagal, ganong kaikli, hindi ito kamukha sa Pilipinas na pupunta ka lang sa code, okay, 3 buwan ka. Oo, ganun. Walang ganun. Walang ganon. Pero sa history po ng mga paglilitis dyan sa ICC, pag sinabing crimes against humanity and you're found guilty of it, gaano katagal po siya kinukulong? Siguro mga 30 years. Mahaba rin. Mahaba din. Oo, hindi 5 years. I mean, hindi ganon. Certainly. Kasi massive yung it's crime. Kaya ang particular, ang paratang kay dating Presidente Duterte is crime against humanity for murder and attempted murder. Wala ho ba yung minimum na Dito kamukha dito, may minimum at saka may, explain natin. Sa Pilipinas, sasabihin ka ng judge, minimum 6 months ka, maximum 10 months ka. Yeah, Ibig sabihin, basta na-accomplish mo na yung 6 months, pwede ka nang medyo mag-apply na lumaya. Walang ganon. Okay, so parang wala to yung parang parole, kunyari, good conduct. Wala, sa tingin ko, wala. Wala siyang Talagang straightforward to.
So kumbaga it's safe to say, we can assume na kapag siya ay found guilty of crimes against humanity and he's 80 years old, edi talagang parang habang buhay na rin yun. Well, oo. Pero kaya nga, titignan natin kung paanong titimbangin ito ng ICC. I'm sure ipapasok yan, i-assert yan. Kumbaga For hindi na mitigating. siya makakauwi sa Pilipinas, kaya may iba nagsasuggest na ideally po ba Oo, yun ay nga, dapat yun pa idaos o ito nga trial sa ating bansa. Oo, hindi pa pwede yun. Alam mo kung bakit? Kasi ang may advantage kasi na ganapin sa ICC. Dalawang advantage. Number 1, geographical. Number 2, non-political. Kasi kaya natin nililigay sa ICC ayon sa ating Republic Act 9851. Sapagkat number 1, nakakasigurado ko, Jack, Ninya, wala pang nakakadinig dito na huwes o prosecutor ng crime against humanity. Walang kabihasaan ang ating husgado para dinggin ang mga ganyang klaseng kaso. Kaya dapat ibigay na natin sa eksperto. Pag binigay natin ng eksperto, inaalagaan yan ang karapatan ng mga biktima, pati na rin si Duterte, para talagang ang due process maganap. Pangalawa, yung practical. Basta niligay mo kasi dito, siguro araw-araw sa korte may rally. Para hindi mag-spawn ng political disturbance. At kung nag-spawn ng political disturbance, baka lalong madelay ang kaso, hindi matuloy. So, geography at saka non-political. At saka siyempre, alam mo naman ang perception at least ng ating husgado dito. Baka may masusulsulan, baka maaapektuhan, baka mabibigyan. Alam mo, ang daming mga ganun. Pero yun nga, attorney, naniniwala ba kayo na kahit wala na, hindi na, kumbaga dating Pangulo na siya nandun pa rin yung impluensya ng mga Duterte? Sa tingin ko, sapagkat nga, nakikita natin ngayon Di ba nagkaroon ng resolution? Nagkaroon ang resolution, majority, ang Senado na dapat i-house arrest na lang siya. Doon mo makikita, may influensya pa. At tatandaan natin na halal siyang mayor. At ang anak niya ay vice president. At nag-announce na ng tatakbo siya sa pagka-presidente. Ngayon, nakikita na natin, kakabit na yan dalawang yan. Yung political branding ni VP Sara, kakabit niya sa isang legality ng dahig. So kung papaanong i-exploit yan ng dalawang panig, titignan natin yan. Yung iba nga sinasabi na maaari nga nila itong gamitin para makakuha ng simpatsya sa ating mga kababayan, lalo na yung kanilang mga loyalists, hindi ho ba? Totoo yun. At sa kabilang panig naman, siguro ang strategy nila, patagalin natin to hanggang mag-eleksyon. Kasi kung araw-araw ang nababasa mo crime against humanity, crime against humanity, at nababasa mo rin, ang dalas niya naman nahandoon, anong ginagawa niya? Yun ang mga strategy yung titignan natin. Kung papaanong i-exploit ng opposition at kung papaanong i-exploit nila Sara Duterte. Pero gano'ng katagal ba, attorney, yung usual yung ganitong case? Ito depende. May tumatagal na 3 taon, 5 taon, 4 na taon. Kita mo na lang kasi yung hearing dito, di ba, ang layo. From February to September, na antala pa sa February. So, yun, wala pang nangyayari, naka-isa't kalahating taon tayo. Kasi nga, inaano ko Baka mag-election na, yun nga, nandyan pa rin, actually, yun hini-hear nga din pa rin partner. yung trial. Ako sa tingin ko, napaka-importante rin masigurado nila Sara Duterte na manalo, sapagkat, imagine mo naman, ang ano niyan, ang epekto niyan, basta nanalo, para may homecoming. Kaya nga, it's either yun ang gusto nilang agad-agaran, pero kung lumayo ito at umabot ng eleksyon, baka negative sa kanya yan. Sapagkat nga yung bombardment ng news, alam mo naman sa atin, no? Alam mo naman sa atin, ang eleksyon sa atin, transactional at impressional. Kung ano impression ng tao sa isang linggo, maaring bumaliktad yung Opo. yung mga nangunguna. Opo. So ito pong confirmation of charges na mangyayari ngayon ay gaano ho katagal, ilang araw? So sino-sino po ang mga magsasalita? February 23 up to February 27. Meron silang bakasyon ng February 25. Ang unang magsasalita dito yung mga West. Babasahin ng paratang kay
Presidente Duterte. Ang pangalawang magsasalita, 30 minutes ang mga nag-uusig. At ang pangatlong magsasalita ay yung representative ng mga victims. At ang pang-apat na magsasalita ay si Attorney Kaufman. So makikita mo, bibigyan sila ng 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Tapos may gap na by 6:30 sa atin, magkakaroon ng break. So pagkatapos niyan, bukas naman, ang paglalatag ng preliminary evidence ng nag-uusig. Pero hindi pa makikita yung mga magiging, kumbaga ano yun, magiging witness or ano, yung May mga testigo. Wala pa. Witness of the victims. Kung ipapan siguro yung camera, may makikita na tayo doon. May makikita na tayo doon kasi may gallery yun eh. And I am sure, kung ikaw ang nag-uusig, gusto mo yung mga biktima nandun. O yung kamag-anak nila, di ba? Nandun yung kamag-anak nakakita. Yes. Di ba? Oo, di ba? Importante Oo, rin so nandun siguro yung ngayon. Nahandun yung mga yun. Meron Oo. yun kahit na representative lang nila. And then kung 30 minutes or di, mga 2 hanggang 3 oras po yan, no? Mamaya. Oo, yes. Balay ko, Opo. mga 9:30 tapos to, alas 10 ng gabi sa ating oras sa Pilipinas. Ayan. Okay. Nako. Sige. Maraming salamat po, Attorney Thank you. Mel Santa Maria, sa inyong oras. Happy birthday po Happy ulit. birthday, oh. Pwede Maraming na ho kayong salamat. alam ko kanina pa kayo na pati sa radyo natin. So naantala na natin siya ng matagal. Maraming salamat po, Maraming Attorney salamat. Mel. Happy Anytime, birthday po. anytime. Maraming Ingat po. salamat. Sige po.